Ikaw talaga pinunta ko dito eh. Sinusundo na nga kita eh. Bakit mo naman ginawa yun? Nag-aalala naman kasi ako sa'yo eh. Pati nga papa mo kinausap ko, pero galit na galit naman siya sa akin. Parang nagalit. Ayaw na daw niyang makikipagkaibigan pa ako sa'yo. Sarah, makisama ka naman. Nag-aalala na yung family ni Cindy. Pati ako nag-worry na. Baka naman alam mo nasan sila. Pupunta ka lang kasi dito kapag may kailangan ka eh. Hindi ko alam. Sa iba ka na lang magtanong. Hindi na talaga ako handa makita si Papa eh. Mamaya seryoso siyang paglayuin tayo. Dito ka muna please. Kailangan ko ng kaibigan eh. Sana naman hindi mapahamak ang anak ko. Hindi ka may kinalaman si Lucas dito? Ano ka ba naman, Valeria? Hindi kasi ate, naalala ko lang, nag-miss call si Lucas kay Cindy nung isang gabi. Alam mo, nagkausap sila. Hindi kayo nakita sila? Ba't ka tumigil? Parang mali itong pinuntahan natin eh. Iba to sinabi ng tricycle driver eh. Huh? Eh paano yan? Ang dilim-dilim pa naman dito. Teka lang. Ano? Hindi na ng signal dito eh. Wala oh. Paano na yan? Gusto mo magtanong doon sa kubo? Tara, magtanong tayo dito sa may kubo. Ba't naman ganun yung asal mo kanina kay Baste? Eh, nakakainis kasi. Akala ko ako yung punintahan niya dito. Yung pala si Cindy pa rin yung dahilan. Siyempre, best friend niya yung tao. Natural na gawin niya yung lahat para mahanap siya, di ba? Eh, kaya nga hindi niya ako mapansin-pansin eh. Kasi yung focus niya lagi na lang kay Cindy. Hindi naman siya mahal ng tao. Alam mo, kung gusto mong pansinin ka ni Baste, dapat di ganyan yung asal mo sa kanya eh. Tingnan mo ako dati. Never akong pansinin ni Lucas kasi ang bad-bad ko, di ba? Every time makikita niya ako, nilalayuan niya ako na parang may chicken pox ako. Gusto mong gawin rin sa'yo ni Baste? Alam mo, Sarah, kung gusto mong mas mapalapit sa'yo si Baste, dapat hindi lang yung look mo yung nire-repackage. Dapat pati yung ugali mo binabago. Try mo kayang magbago. Tao po! Tao po. Tao po! Lakas mo yan. Sorry Sins ha. Pinagod pa kita. Ang layo na nilakad natin. Okay lang. Hindi pa naman ako pagod eh. Kaya ka pa. Baka magkasakit ka. Sisihin pa ako ni Basta, sabihin niya, pinabayaan na naman kita. Huwag na problemahin si Baste. Pwede ba naman yun? Kayo na. Wala na kami. Break na kayo kagad? Bilis naman. MU lang yun. Tsaka naisip na rin namin na masyado pa kaming bata para dun. Pero kung mag-alala, okay naman kami eh. Nakibigan pa rin kami. Nasaan na kayo si Cindy? Pasensya ka na, naistorbo kita ha. Bakit ka tumawag? Para tarayan na naman ako. Hindi no. Ang totoo niyan, magsasorry nga sana ako sa'yo eh. Kasi di ba natarayan kita kanina? Alam ko naman na mahal mo si Cindy, tsaka nag-worry ka lang naman sa kanya, di ba? Hindi talaga kita dapat tinarayan ng ganun eh. Pasensya ka na talaga ha. Hindi, okay lang yun. Kalimutan na natin. Gusto ko na naman talaga makatulong sa paghahanap kay Lucas. Kaya lang wala naman talaga akong alam eh. Hindi ko talaga alam kung saan siya pumunta. Wala naman siya sinabi eh. Di ba nga nag-iwan pa siya ng letter para sa inyo ni Cindy? Ang alam ko lang, ayaw niya makita yung papa niya. Tsaka syempre, na-hurt pa rin yun kasi di ba nga kayo ni Cindy? Yun yung alam niya. Hindi simpleng bagay yun ha. Sigurado masakit para sa'yo. Lalo na kay Baste. Kaya ka siguro pumunta dito para kalimutan yung nangyari, no? Buti ka pa alam mo ganyan ang nararamdaman mo. Kasi ako hindi eh.
Di ba sabi ko sa'yo, kaya pumunta dito kasi nag-aalala ako para sa'yo. Nililigaw na nga tayo, nakakangiti ka pa. Kasi biruin mo naman. Bumiyahe ka pa na napakalayo para lang makita ako. Ano ibig sabihin nun? Magkasama kaya sila ni Cindy? Hindi ko alam. Pero alam ko may dalang cellphone si Lucas eh. Malay mo, tumawag siya. Pero alam mo, okay naman sa akin na malaman ko magsama sila eh. Madali i-accept nga para sa akin yun. Kaysa hindi ko malaman na hindi pala siya okay. Sige. Eh, kung bumalik na tayo sa pinanggalingan natin. Hindi pwede. Habulin tayo ng umaga sa daan. Hanapin natin yung bahay. Kasi baka mas lalo pa nang gawin. Baka saan pa tayo mapunta. Hanap din natin yung bahay ni Miss Barbarella. Okay, titignan ko may tao. Tao po. Diyan lang. Tao po. Tao po! Tao po. Tao po. Bakit ba? Ano bang may paglilingkod ko sa inyo, ha? Ano? Alam niyo po ba yung farm ni Miss Barbarella Jackson? Wonderful meal. I'm glad you liked it, Machuta. Oh, God, I missed you so. I know I miss you too. Kaya nga ako nag-leave sa trabaho eh. Kasi minsan ka nalang umuwi. But I understand completely. I know it's not easy for you to leave your business in the States. Well, thank you for being so understanding. You know, you are the most wonderful wife in the whole world. And you, Match, are the best husband. Brown out na naman. Buti na lang handa na ang kandila. Now it's even more romantic. Yes, sweetheart, I love this. I know, especially in the dark. Oh, wait! There's more. Wait a second. Oh, anak. Bakit mo tinatago yung mga yan? Regalo ko sa'yo yan eh. Hindi ko na rin magagamit yung mga to, ma. Mamaya, pagkamala naman ako bakla eh. Okay. Anak, pag meron kang gustong malaman, ha? Pwede mo akong kausapin. Kung may problema ka, kung may hindi ka matanggap sa sarili mo, pwede mo akong kausapin, anak, ha? Wala naman akong problema sa sarili ko, May. Gusto ko lang naman na walang masabi sa akin si Jimbo bilang isang kaibigan. At isa pa, best friend ko yun eh. Kamusta na nga pala siya? Ayun, may girlfriend na. Pero masaya naman ako para sa kanya eh. Kaya nga mula ngayon, susuportahan ko na lahat ng gusto niya eh. Para hindi na rin kami mag-away ulit. Sige, bahala ka kung yan ang gusto mong gawin. Pero anak, ha? Kung may gusto kang malaman o kaya meron kang problema, kung meron kang gustong malaman sa sarili mo, pwede mo akong kausapin, ha? Kasi ang ibang tao, pwedeng hindi ka nila maintindihan, pero ako, anak, maiintindihan kita. Kasi anak kita eh. Always remember that, ha? Nacho, darling. I have a surprise for you. This is your favorite. Yes. Mangoes, and they're in season. Lovely. I know you missed them. You know, I missed everything here, but most of all, I've missed my faithful wife. Oh, really? Stop it. Miss Barbarella! Barbarella, ano ba? Bisita po kayo. Ha? Gabing-gabi na. All right, I am not Pasensya na po. expecting anybody, but just stay here. I'll be right back. Ano ba ito? Gabing-gabi nakakaya sa store ko. Sino ba yan? Ba't? Loka! Cindy? Bakit magkasama kayo?
It's a long story po. Oh my God, don't tell me! Nagtanan kayo? Lucas, yan bang dahilan kung bakit ka umalis at nagpunta ka rito? Para pasunurin mo si Cindy? Ano bang nakain niyo at naisip niyong gawin to? Mag-uusap nga tayo. Pumasok kayo. We have to talk. Pumasok kayo. Oh my God, pumasok kayo. Sigurado ka ba na wala kang alam na lugar na pwedeng puntahan ni Lucas? Si Basti lang naman niya tsaka si Cindy ang alam kong malapit sa anak mo eh. Si Cindy, nakausap na natin. Si Basti, palagay ko wala naman rin alam yun. Alam mo, hindi na nakakatuwa itong ginagawa ng anak ko eh. Lalo lang tumitindi galit ko sa kanya eh. Kung ganyan ka ng ganyan sa anak mo eh, malamang eh. Mas lalong hindi mag-isip na umuwi yun. Mahaba ng panahon kong nasasayang dito sa Pilipinas. Pati tuloy negosyo ko sa Amerika, napapabayaan ko. Aba, huwag mo namang isipin yung paghahanap natin sa anak mo, yung pag-aaksaya ng oras. Dapat nga noon mo pa siya inalagaan. Ba't nandiyan kayo sa labas? Di kayo pumasok. Si Lucas. Wala, may usapan na. Saan-saan namin hinahanap eh. Ako pa ba sa batang yan? Hi, ma'am. Matthew, darling, can you please prepare something for the children? Sure, be happy to. Yeah. Oh, I'm sorry. I am so rude. I'm sorry. These children, this is Cindy, this is Lucas. These are my students from St. Clair. And this is my husband, Matthew. How are you po? Well, I'm fine, thank you. Look, you're welcome to stay. Thank you po. Kinonsinti pa. Matthew, Yeah, right away, I'll right go away. with you. I have to talk to you. And the two of you, you stay put. Huwag ka na matakot. Kaya natin to. Eh kasi mukhang pati si Miss Barbarella ayaw niya rin mag-stay tayo dito eh. Paano yan? Maintindihan naman ni Miss Babs kung ba tayo nandito eh. Eh paano kung pauwiin niya tayo? Anong ginagawa mo dito? Di ba malinaw naman ang usapan natin dati na ayoko na makita pagmumukha mo? Hindi ako nagpunta dito para makapagtalo sa'yo. Wait. Why don't we all just calm down? Oo nga. Saka, hinahanap lang naman namin yung anak namin si Cindy. Nabalitaan kasi namin na nawawala si Lucas. Umalis si Cindy na hindi nagpapaalam. Sinisip namin baka magkasama silang dalawa, hindi ba? Ibig niyo sabihin, nawawala rin si Cindy? Abi, nandito lang siya ng isang araw ah. Malakas ang kutob ko na pinuntahan at sinama siya ni Lucas. Teka muna, anong prueba mo? Ha? Sa pagkakaalam ko, ang pamilya niyong may ugaling mga agaw. Di ba? Yung kapatid mo, inagaw asawa ko? Hindi naman yata tama na umakatin mo nakaraan. Ang problema natin ngayon, nawawala mga anak natin. Sana naman magkaroon ka ng kahit konting malasakit sa anak mo. Alam mo ang problema mo? Pabaya ka kasi. Alam mo, kung di ka pabaya, hindi mawawala anak mo. Ikaw ang pabaya sa anak mo. Kaya pati anak ko kung saan sinasama eh. Kung matino kang Sige! Balis kayo! Huwag na kayong babalik dito! Mag-usap tayo. Lucas, Cindy, bakit kayo magkasama? Bakit kayo nagtanan? May mga gatas pa kayo sa labi. At mahal ang gatas ngayon. Wala kayong karapatang maging mag-asawa at wala kayong karapatang magkapamilya. You are still young! Eh hindi naman po kami nagtanan eh. Wala ko po sa isip namin yun. Well, explain this to me. Bakit kayo magkasama?
You are making me crazy! Idea ko po to. Nalaman ko kasi nagalit pala si Papa kay Cindy. Pinuntahan ko po kasi yung papa niya. Kahit ano pa sabihin niyo, mali ang ginawa ninyo. Dapat hindi kayo lumalayas pag masama ang loob ninyo sa parents ninyo. Ang paglalayas ay hindi solusyon. Lucas, di ba nag-usap na tayo tungkol dito? He is still your father. And your parents know what's best for you. Ang kakapalang mukha ng mga taong yon. Nagawa pa nilang sumugo dito? May concern lang sila. Nawawala yung anak nila eh. O yun na nga isa pang mali eh. Bakit nila pinagbibintangan si Lucas na kiniladkad yung anak nila? Abi, syempre. Si Cindy at saka si Lucas, close friend yan eh. Kami man, mawala yung anak namin. Aalamin namin kung sino yung close friend doon, pupuntahan namin yung bahay. Ganun lang kasimple yun. Teka muna pare, parang nakakanta ako eh. Bakit pag pinag-uusapan natin yung mga Gomezes, parang kinakampihan mo sila at parating akong mali? Hindi ganun yun. Doon lang ako sa tama. Marami ka na kasi hindi alam sa anak mo eh. Kaya hindi mo rin ako maintindihan. So anong ini-imply mo? Na tama yung bintang ni Robert at mali ako? Hindi ganun ang gusto kong sabihin sa'yo. Ang gusto kong sabihin sa'yo, tingnan mo. Hinahanap mo yung anak mo para saktan, para sermonan. Hindi ba pwedeng hanapin mo si Lucas dahil nami-miss mo siya, dahil mahal mo yung anak mo, nagbo-worry ka sa kanya? Hindi ba pwedeng ganun? Alam mo pare, huwag mo kong turuan kung anong gagawin ko sa anak ko. Matagal man kami hindi nagsama, ako pa rin ang ama niya. O, hindi ko kinaangkin. Anak mo siya. Concern lang ako. Bakit ba ang kitig ang utak mo? Ralph, tama na yan. Buti pa umakyat na lang tayo. Relax mo na tayo. I am very sorry, pero hindi ko kayo matatanggap. Pauwi niyo na po kami sa Maynila. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Kinonsinti ko kayo? Guidance counselor pa man din ako? Pipintasan nila ako? Pati ang trabaho ko? Sige po kung ayaw nyo, harap namin ibang matutuluyan. Salamat na lang po. Sige na. Wait! Wait! Pag umalis kayo, saan kayo pupunta? Bahala na po. Kahit saan. See? Kayo talagang mga kabataan. Padalos-dalos kayo. Eh kung merong masamang mangyari sa inyo, eh di cargo di konsyensya ko pa. Nandito kayo sa poder ko. Anong sasabihin ko sa mga magulang ninyo? Sorry po. Concern lang po kay Lucas kaya ako sumama sa kanya eh. I am concerned too. Kahit anong explanation pa, mali kayo. And you can't stop me from telling your parents that you are here. Tatawagan ko sila. Ay, wala palang signal dito. But tomorrow, the sun will come out tomorrow. At yun ang una kong gagawin. Pupunta ako sa bayan at tatawagan ko ang parents ninyo. You get that? Sinabi ko na kasi, Roberto, huwag mo nang patulan niya si Jaime. Ayan tuloy. Sinuntok ako eh. Alang na mahayaan ko lang. Ate, mayabang din naman yung Jaime na yon. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko na kung bakit nagrebelde si Lucas sa kanya. Tsaka kuya, ano ba yung sinasabi niya na nang agaw ng pamilya yung kapatid natin? Si Kuya Ben ba yung tinutukoy niya? May ginawa ba si Kuya sa pamilya ni Lucas? Alam mo, hindi na importante. Ang isipin natin ngayon si Cindy. Kung hindi alam ng mga infante kung nasan si Lucas, saan pa natin sila hanapin? Okay, careful now. Pasok. Cindy, this is going to be your room. Do you like it? Opo, ang ganda-ganda po. Thank you po. I'm glad you do. Nain po ako dito ah. Masarap. Tayo. Now na, tayo. You are not allowed to stay in one room. May iba kang kwarto. Okay? So, why don't you rest now? And be sure to sleep well. And don't forget to pray. Okay? Good night. Thank you po. Halika na, Lucas. I'll show you to your room. Sweet dreams. Tama na. Pag sinabi kong sleep, sleep na. No talking. Lucas! Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw. Parang ice
dito. Hindi mo ba narinig si Miss Barbella? Bawal tayo mag-usap. Hindi ako makatulog eh. Gusto ko siguraduhin na okay ka na. Okay naman ako eh. Hindi ko pa natakot na makapag-later ang papa mo. Siyempre, hindi naman nawawala yun. Nag-aalala lang ako kasi I'm sure hinahanap na ako sa amin. Pero di ba, isang tulog na lang naman, uwi na tayo eh. Gusto mo talagang umuwi? Kasi ako gusto ko dito eh. Dito lang tayo. And what are you doing here? And why are you still awake? Di ba sabi ko, sleeping time na, no more talking? Tsaka dito ba ang kwarto mo? Hindi po. Di ba hindi? Kayo talagang mga kabataan, ang hirap-hirap niyong pagsabihan. Sleeping time na! At dito na ako mag-i-sleep. Bumalik ka na sa kwarto mo. Now! Sleep! Good night! Good night! Good night. Good night! Good night. Usog ka doon. Kasya tayo. Huwag ka mag-alala. Usog ka pa. Sige, usog ka pa. Usog. Ay, Mahulog na po ako. Hindi. Usog ka lang. Ay. Cindy? 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 Uy. Uy, ano? Hindi ako makatulog eh. Ako nga rin eh. Bakit? Iniisip mo ako, no? Feeling ka naman dyan eh, no? Aminin mo na, iniisip mo ako, no? Sinama kita sa prayers ko. Hindi ko kay God na sana magkaayos kayo ng papa mo. Alam mo ikaw, lagi din kita iniisip. Kaya na, kahit di tayo magkasama, parang nakikita pa rin kita eh. Paano naman nangyari yun? Hindi ko alam. Pag tumitingin ako sa dingding, parang punong-puno ng pictures mo eh. Parang hindi ka mawala sa isip ko. Ikaw naman ganyan. Cindy, Mm. nabibigay ako sa'yo ah. Ano yan? Kung wawala yan ah. Para pag titignan mo yan, maalala mo na minsan nagkasama tayo dito. Di na makatulog, di pa makakain, tag-iawat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kakaisip sa'yo, tag-iawat dumadami. Tuwing kita'y kumain kayo maigi at aalis ako. Saan po kayo pupunta? Sa bayan, tatawagan ko ng mga magulang nyo. Hindi po tayo makakadaan sa tulay ngayon. Sarado po. Bakit? Anong nangyari? Nakakulitan ka na ba sa akin? Bakit nagipag-usap ka kay Baste? Ibang-iba si Baste sa mga naging friends ni Natalie dyan. Di ba ito sa akin yun? Kahit na anong gawin mo, hindi mo ako mapigilang i-friends eh. Kahit anong galit mo sa papa mo, ama mo pa rin siya. Kasi yung daddy mo mabait eh. Kaya ako, puro samahan daw binibigay niya sa akin. Kesa maghanap tayo ng ibang babae maging shota mo, bakit hindi na lang ang utol ko? No! Ayoko! Goodbye! Natalie! Tuloy-tuloy natin to. Ang alin? Dito lang tayo magstay. Pagkasama niyo yung mahal niyo sa buhay, hindi kayo magbabato. Hindi kayo malulungkot. Sinabi ko nga yan. Pero bata ka pa. Hindi pa ito ang tamang panahon para isipin mo yan. Mag-aral muna kayo mabuti at pag dumating na ang tamang oras, gawin niyo na kung ano gusto niyong gawin.